Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong part 6. Nagpalabas na naman po si Saldico ng pasabog sa mga Araneta naman mga tambay. Araneta naman, sa nanay naman. Katatapos lang po sa anak, ngayon naman po sa nanay. At syempre po sa Araneta. Tingnan po natin at pakinggan po natin ang pasabog ni Saldico. Ibang klase po talaga ang lahi ng Marcos, Araneta, Romualdez. Kontrolado po ang bansa, mga kababayan. Talagang mga wala pong awa sa taong bayan at lalong-lalo po sa ating mahihirap. Itong mga tao na ito. Ibang klase, no? Ibang klase. Pakinggan po natin si Saldico. SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Grabe, no? Grabe. Sandali lang po, nag-commercial lang po. Ito po. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Grabe. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo,
siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos.
Grabe, no? Grabe mga tambay yan. Marami pang papasabugin si Saldico, mga kabayan. Unbelievable. Yan po ang dinanas po natin sa pamilyang ito, mga tambay. Ibang klase po, Marcos, Araneta, Romualdez. Kontrolado po ang buong Pilipinas. Kontrolado po lahat, lalong-lalo po sa pagkakaperahan. Napakagaling po pagdating po sa pagkakaperahan ang pamilyang ito. Ayon po kay Saldico. Magmula sa anak, sa Pangulo, magmula sa Pangulo, asawa, anak. Kaya nga po grabe ang nangyayari po sa ating bansa. Kontrolado po lahat nila. Kaya nga po wala pong pakailam ito sa mga mahihirap. Lalong-lalo po sa atin. At pati lahat po tayo, middle class, lahat. Kahit may pera ka. Pagka wala kang kapangyarihan, talagang kasama ka sa maapektuhan. Pero yung mga may kapangyarihan, baliwala. Dahil halos lahat po sila ay kumikita ng napakalalaking pera. Ibang klase. Kontrolado lahat. Hanggang sa pagawain, lahat ng mga proyekto, hanggang saan? Sa merkado. Pati po sa merkado, kontrolado na po nila. Totoo po yun dahil naranasan natin napakataas ng sibuyas. Di ba? Parang ginto. At ganun din po ang bigas, parang ginto, sa mahal. Hindi po ba? Ang ganun din po ang mga produktong mga isda, karne, di ba? Gulay. Lahat nagtataasan. Kontrolado po nila, mga kabayan. Kaya tama rin po yung sinabi ng Vice President. Talagang ang First Lady, kahit po sa DepEd, di po ba, ay nasasangkot ayon po sa ating Vice President Sara Duterte. Kontrolado po ng pamilya nila ang pera at ang pagkakaperahan. Grabe, no? Pati yung kapatid, Araneta. Grabe, no? Si Martin Araneta. Grabe. Grabe ang bansa ito. Kaya pala maraming matutulog, mga kabayan. Maraming matutulog. Talagang makokontrol pala talaga nila. Lalo-lalo yung mga nasisilaw sa pera. Kaya pala tulog silang lahat. Walang nakikita pong ganitong malawakan. Sindikato. Sindikato na po ang nangyari po sa ating bansa. Sila po ay kumandidato lamang at bumalik po ang kapangyarihan nila dahil sinasabi pong sila ay maglilingkod. Yung pala hindi. Iba pala ang paglilingkuran nila, mga tambay. Ang paglilingkuran pala nila ay ang pera natin. Sa pera pala sila maglilingkod, hindi sa taong bayan. Grabe pala silang maglingkod sa pera natin, mga bayan. Talagang sasairin ka pala at talagang papatayin ka pala. Kaya pala hindi nila maibababa. Ang ginawa lang nila para pagtakpan, gumawa ng 20 pesos. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, pantakip nila. Pero pinapatay naman nila ang mga magsasaka. Dahil binabarat naman ang presyo ng palay. At yung 20 pesos na pinagmamalaki nila, limitado lang yon. Limitado. Hanggang kadiwa lang yon. At hindi po yon mabibili sa Luzon, Visaya, Mindanao, sa lahat po ng mga merkado. Sa lahat po ng palengke, wala po tayong mabibili nun. Hindi po natin mabibili sa mga merkado. Merkado yon, limitado lang yon. Yung 20 pesos na kilo ng bigas na yon, pantakip lang nila yon. Hindi po ba? At grabe po sabwatan, ano? Yung sabwatan, mga kabayan, yan ang grabe. Yung sabwatan, ibang klase. Sana ikumpisal mo na ikumpisal Saldico lahat. Di ba? Meron pang kidnapping yan, di ba? Yung First Lady nasasangkot pa umano sa kidnapping yan. Hindi po ba? At ang iniintay pa natin, yung kay dating Pangulong Duterte, kung magkano naman po ang naging pera umano ng ICC. Hindi po ba? At sana rin po ibunyag na rin ni Saldico kung alam naman natin na may alam din si Saldico dahil inaabot sila ng madaling araw sa kanilang mga meeting at syempre magkakasama sila at kadalasan ay may party pa yan. May inuman yan umano, may party yan. Sana ibanggitin ni Saldico yung pinatotohanan naman
ni Senadora Amy Marcos na talaga sila ay bumabatak ng coke umano. Sana banggitin na rin ni Saldi ko yan. Dahil binabanggit mo na lahat nangungumpisal ka na at ikumpisal mo na rin yung nalalaman mo doon sa ICC kung bakit nabali na vendalo, lahat ay nabali dahil sa pera. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, ang klase ng pamilya na bumalik at nakabalik sa ating bansa. Ibang klase po pala itong pamilya na ito. Sila pala mismo ang papatay sa mga Pilipino. Bagkus, pera natin ang ginagamit ng mga hayop na ito umano. Sila pa ang papatay sa atin sa kahirapan. Ano na? Kamusta na po kayo? Mga men in uniform natin, kamusta na po? Wala ba kayong gagawing investigasyon? Lalong-lalo sa pulburon at sa korupsyon. Wala pa rin ba kayong nakikitang korupsyon? At issue ng pulburon, kamusta na po? Baka pwede na kayong magising. Gising-gising naman pag may time. Hindi po ba mga kabayan? Maraming salamat po mga kabayan at nakakalungkot po dahil tayo po ang nagsasakripisyo samantalang sila ubod saya at dire-diretso ang biyaya na nanggagaling po sa ating buwis. Unbelievable. Ingat-ingat po tayo mga kabayan at thank you po sa mga gusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng tulong, maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, abangan po natin muli mga tambay ang mga pasabog pa ni Saldi ko mga kababayan. Paalam po muna. Bye-bye!